probinsya tayo. Pero ito, gusto kong pag-usapan. Kasi umiinit yung laban sa Caloocan dito kay Trillanes. At nakikisama din yung mga DDS, yung mga galit, dahil dun sa ginawa niya sa ICC, nakikisama din sa gulo dito sa Caloocan. Pero lumalakas kasi itong si Trillanes eh. At ewan ko ba yung mga kalaban niya na i-insecure na o kinakabahan na. Ito yung nangyari nung isang araw lang eh. Panood ko sa inyo ah. Ito, teka lang. Nasaan ba yun? Teka. Kumusta po? Nung isang araw, pag-usapan po natin kasi dumaan yung motorcade ni teka lang. Kanila. Ito. Ayun, no? Ang yabang pa ni Along dito, ni Mayor Along, sinasabi, umuwi ka na sa pinanggalingan mo. Huwag ka daw magtapan-tapangan dito. Yan yung mga... Kasi dumaan diyan yung motorcade ni Mayor Sani Trillanes, okay? Nadaanan itong caucus nila Along at biglang nagsisigaw na ng ganyan. Siguro nagpapaano siya doon sa mga kasama niya, umuwi ka na doon sa kasi yun ang naratibo na kinakalat nila dito kay Trillanes na hindi daw taga Caloocan. Okay? Which is totally false. Talagang Caloocan itong si Trillanes, diyan siya lumaki. Yung bahay nila sa Barangay 169, nasa kanila pa rin. Okay? Nasa kanila pa rin yung bahay na yun. At pag siya ay bumoboto tuwing eleksyon, sa Caloocan siya bumoboto. Diba? Kaya walang question. Parang ako, ako ay bumoboto sa Bulacan, lumaki ako sa Bulacan. Pero nag-iiba-iba ako ng bahay minsan. Minsan nasa QC ako nakatira, minsan sa Las Piñas ako nakatira. Pero hindi mo masasabi na hindi ako taga Bulacan, 'di ba? Na hindi ako batang Bulacan. Ito nga sila Alo nga sa QC nga ata pinanganak o hindi ko alam hanggang ano edad siya doon. Pero ito kasi, ito yung pag-usapan natin Itong mga pansinin niyo tong si Mayor Alo. Ito yung kalaban ni Trillanes eh. Yan. Ay nako, nagloko yung ano ko. Facebook is being updated. So ito yung gusto kong lang. Pag-usapan lang. Hello Marilyn. Hello Gigi. So ito yung gusto kong i-discuss lang din. Pansinin niyo nung sinisigawan ni Along Malapitan, itong si Trillanes, si Mayor Sani. Nakakap. Okay? Kung yung mga bagong mga pictures nitong si AM, nitong si Mayor Along, ay parating nakakap. Tapos merong mga nakakapansin na minsan mawawala si Mayor Along, mawawala ng ilang linggo, mawawala ng hindi siya makikita. Hindi siya makikita. Pag titingnan mo yung Facebook, minsan siguro gagamit ng either lumang picture o ano. So, ang dami tuloy mga tanong sa Caloocan. Ang dami tuloy mga ugong-ugong. Ang dami tuloy mga chismis. Dahil nga, may mga panahon na hindi siya makikita. Tapos, nung nakita siya uli, nitong huli, parating nakakap na. Nagpakalbo na ng buhok. So, meron tuloy mga usap-usapan, mga chismis. Ito, hindi ko alam. Maganda ma-verify sa kanila kung gaano katotoo. May mga chismis na posible daw baka may sakit
itong si Along. Okay? So hindi ko alam kasi iba-iba naririnig ko eh. May mga naririnig ako, may sinasabi daw baka daw depression, may naririnig ako sinasabi daw baka daw ganitong sakit. O meron ang ito pa nga ang narinig ko pa nga baka daw merong cancer, stage 3. Merong mga ganong mga usap-usapan na umiikot sa Caloocan, madalas tayo dyan eh. So, hindi ko talaga sure, okay? Yun, yung narinig ko, baka daw sa abroad pa nagpapatingin dahil mabigat na daw yung karamdaman. So, hindi ko alam. Ito po ay puro mga usap-usapan, mga chismis. Pero ang napapansin ng mga taga-Caloocan, madalas nawawala. Okay? Madalas nawawala, mga ilang linggo hindi magpapakita, ganun. So, sa akin, ito lang sa akin. Kumaga, kahit sinong nakakalaban sa politika, ayaw natin na may mangyayaring masama, di ba? Kung meron man siyang dinadamdam o kung meron man siyang nilalabanan na sakit o kung ano man, sana po ay gumaling, di ba? Kasi gusto naman, ayaw naman natin yung merong mangyayaring masama kahit kanino. Pero sa akin, pakiramdam ko, karapatan ng mga taga-Caloocan na malaman kung meron ba talagang sakit o wala itong si Mayor Along. Yun lang naman yung sa akin. Hindi naman ako taga dyan. Hindi naman ako bumoboto dyan. Although yung bahay ko malapit dyan. Maganda sana kung kung maging honest, maging transparent. Kesa yung hirit siya ng hirit na ganon. Trillanes. Teka lang. Hinihiritan niya si Trillanes na umuwi ka na, umuno ka. Kahit naman taga-Caloocan naman talaga si Trillanes. Ito yung mga hirit niya eh. Para sa mga kapapasok lang. Hindi daw batang kangkalo eh. Diyan naman talaga lumaki si Trillanes. Ganyan yung sinasabi nila kasi nape-threaten sila. Yun ang hirit nila. Sa akin, yun lang naman yung sa akin kasi ang daming mga rumors, ang daming mga chismis. Hindi ko din alam kung ano yung totoo, kung talaga bang totoo yung yung parang grabe naman yung kung stage 3, 'di ba? Tapos nagpapatingin daw abroad. Hindi ko talaga alam. Pero sana for the sake of transparency, kung kaya yung health records para ito sa mga taga-Caloocan din. Kasi ang hirap naman yung mag-e-elect ka, hindi mo alam na meron palang malubhang sakit. O kung hindi naman siya malubhang sakit, baka naman minor lang. 'Di ba? At least makita nila na healthy at walang problema. Pero yung mag-e-elect tayo ng mayor, importanteng trabaho 'yan, mayor eh. Tapos parati namang wala kasi magpapagamot, magpapagaling. Baka mas magandang mag-focus na lang muna sa pagpapagaling kung totoo. Hindi ko alam kung totoo man o hindi. Pero either way, kung totoo man 'yon, sana gumaling naman kaagad itong si Mayor Along. Pero yun nga, maganda maging transparent siya sa mga taga-Caloocan kung meron ba siyang pinagdadaanan na sakit o hindi. Kasi naririnig ko din sa ground. Hindi ko talaga alam kung ano. Maganda sila na yung sumagot nun. Kung wala naman pala, kung ano naman, ito yung health record ko, walang problema. Edi maganda kasi at least wala siyang sakit. Diba? So, yun. Pero the people of Caloocan needs to know. Hello Marco Rivera. Ang daming trolls about doon sa post kay Vico. Mamaya pag-usapan din natin. Okay? Ano lang natin to. Ito, yun naman yung nangyayari sa Caloocan. Tuloy-tuloy yung kampanya ni Trillanes, palakas ng palakas. Ginigiba siya ng kalaban. Pero, yun na nga kumbaga, ang kalaban niya ngayon, si Along. Pero, natalo na niya. Kumbaga na, yung isang, itong si Digong. Gusto kong i-play lang itong lumang video na to, from 2017. Ito. Plano nga nila ako unahin. Sa akin, plano nga nila ako unahin Di ba? Pero sige, bring it on. Do your worst. Dahil hahabulin ko to si President Duterte. The moment mawala na siya sa poder ng kapangyarihan, ipapakulong kita. Hahabulin kita. That was 2017. Okay? Ito Sa akin,
plano nga nila ako unahin eh. Unahin. Di ba? Pero sige, bring it on. Do your worst. Dahil hahabulin ko to si President Duterte. The moment mawala na siya sa poder ng kapangyarihan, ipapakulong kita. Hahabulin kita. May babala naman pala itong si Trillanes. Dati pa kay Pangulong Duterte. Pag wala ka na sa poder, pag bumaba ka na, wala ka na sa kapangyarihan, ipapakulong kita. Nakakatakot pala pag nagbanta itong si Mayor Trillanes, tinutuloy. Kumbaga, talagang, kasi nung panahon ni Digong, siya kasi yung una, siya yung nag-reveal ng mga bank accounts, di ba? Bago manalo si Digong. Yung sa BPI, sa Julia Vargas, na hindi naman siya sinipot. Doon pa lang dapat nakinig na yung mga Pilipino kay Trillanes. Na may mali na yung pinapakita nitong tao na to ay hindi naman, kumbaga, hindi tugma sa kung ano yung katotohanan. 'Di ba? Pinapalabas niya simpleng tao lang, ano lang, pero yun pala milyon-milyon yung pera doon sa bangko, doon sa BPI Julia Vargas. Nung 2016 pa lang sinasabihan na tayo ni Trillanes. Pero yun nga, konti lang siguro yung nakinig o nadala ng mga ingay sa social media. Nung 2017, nung hinahabol na si Trillanes, kasi sila yung tumutugis talaga, si Magdalo yung nag-file ng impeachment case laban kay Digong noong 2017 na walang pumansin. Pero binabalikan na siya, sabi niya, kapag baba mo sa puder, pagbaba mo sa kapangyarihan, ipapakulong kita. Yun ang mensahe ni Trillanes kay Duterte. At tingnan mo nga naman, nagawa niya. Kasi hindi mo aakalain. Kumbaga, kung iisipin mo a few months ago, sabihin ko yon, parang imposible, di ba? Paano mo papakulong yan? Paano mo ano yan? Yung hustisya sa Pilipinas, sinasabi nila, yung hustisya sa Pilipinas, umaandar naman daw. Ang problema nga, kapag makapangyarihan ka, kapag mayaman ka o may power ka, hindi ka na sinasaklaw ng hustisya sa atin. 'Di ba? Kaya wala namang nakukulong, walang naano doon sa mga malalaki na nangungurakot, 'di ba? Pagdating sa mga plunder and all, wala eh. Pero ito si Trillanes, nagawa niya nung 20 ano pa lang. Ito, 2017 pa lang. It was set into motion. Kasama niya si Kong Gary Alejano ng Magdalo Party List. Final nila sa ICC, nag-file ng kaso ang Magdalo after 8 years. Sa wakas, nahuli na rin ang Berdugo. Diba? Kaya kahit anong pangungutya, pangaasar nung mga galit kay Trillanes, diba? Pinangako niya nung 2017, sinimulan niya, final nila sa ICC, kasama nung ibang mga biktima na pamilya. After 8 years, nangyari nga yung kanya sinasabi. Ito pa. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Ito nung election naman nung 2022. Investigasyon, reklamo sa gobyerno, mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalian sa gobyerno, walang magrereklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tungkulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan. Ang mulat sa katotohanan, nagrereklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ayun, mission accomplished. Actually, isang mission yun, yung sa pagpapakulong kay Digong sa ICC. Yung pagdating doon, mission accomplished nga. Nagawa niya yung binabalak niya 8 years ago. Yun. Ang tanong dyan, kung magiging guilty, kung mako-convict o not guilty, nasa hukuman na yan. Di ba? Hindi na natin masasabi yan, pero it would take 3 to 5 years para magkaroon ng resulta yung hearing na yan, yung korte na yan sa ICC. Pero nagawa ni Trillanes yung sinabi niya noon na ipapakulong niya. Napakulong nga niya.
Di ba? At hindi lang basta-basta kulong, doon pa sa ICC na malayo sa bansa, malayo sa Pilipinas. Di ba? Na ewan ko anong mas mahirap kung makulong ka dito o makulong ka doon. Kasi pag doon, ang kalaban mo naman, kalungkutan kasi ang layo mo sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ka mabibisita ng lahat ng pwedeng pamilya mo. Hindi naman lahat makakalipad doon, di ba? Kaya yun ang nakita ko na talagang hindi madali. Meron akong post na ang dami ng views. Ito, pakita ko lang sa inyo guys Nasaan ba yung ko? Photos. Ito, videos. 1M views na. 1 million views na itong post na to. Yan Proud na proud ako sa video na to. Ito yung proclamation night, unang gabi, unang araw ng local elections sa may Grace Park, South Caloocan. Ayan po. Nataas yung kamay natin ni Mayor Sani. Nasa kabilang side si Senator Risa. Inisip ko, hindi kayo nagtataka Senator Risa. Sino pa itong ini-endorso ni Sani na to? Sino ba? pero sa totoo lang, hindi madali. Hindi madali na kasi kumbaga lahat ng galit kay Sani, magagalit din sa'yo. Lahat ng galit kay Trillanes, nakitang ganyan na sinusuportahan mo, magagalit din sa'yo. And sa akin importante na kahit na ikaw ay nababash, pero kung alam mo na tama yung pinaglalaban mo, alam mo na ikaw yung nasa tama, dapat ipaglaban mo pa rin Yung mga senador na tumatakbo, hindi dapat matakot sa pambabash, hindi dapat matakot sa pambubuli. Kasi yan lang naman ang ginagawa ng mga DDS. Ibubuli ka, ibabash ka, sisiraan ka, para tumigil ka. Para hindi ka na magsalita ng suporta kay Trillanes, para hindi ka na mag-criticize sa mga Duterte. Di ba? Yun naman ang style nila dati pa. At nagigets ko naman yun, pero hindi naman porket ganun ang ginagawa nila, titigil na lang. Diba? Kahit pa paano, dahil parati kong kasama si Mayor Trillanes, nahahawaan ako nung tapang Nakakahawa talaga yung tapang ni Sani Trillanes. Dahil kung nakita mo, diba, isipin mo, 6 years, talagang nagsakripisyo siya. Lahat ng pangungutya, lahat ng pangasar, pangaharas, gusto siyang ipakulong, gusto siyang ipagurgur. Lahat yun, pinagdaanan niya lahat. At nung nagkaroon na ng oportunidad na maitama yung mga mali at mabalikan niya at magawa niya ng paraan na mapakulong to si Duterte, nagawa nga niya. At yun na nga yung nangyari. Ayan. Thank you, independent woman. Ayan, ayaw, sabi ni Mark Jan, dahil doon sa CPD. Na-explain na naman yan doon sa mga previous na video. Siyempre, kanya-kanya naman tayo. Diba? It's one thing kung ayaw mo sa polisiya niya o pero yun na nga. Kung pagdating sa katapangan, pagdating sa paninindigan, bilib na bilib ako dito kay Trillanes. At hindi madali yung laban namin sa Caloocan. Nung isang araw lang, nasa Camarin, Barangay 175. Tama ba? Parang meron siyang NHA na housing sa may Camarin Residences. Camres ang tawag nila. Merong court doon. Parang ayaw paggamit sa amin yung court. Election period ngayon, hindi pwedeng pinagbabawal yung paggamit ng mga public na places na ganun. Wala, ayaw kaming paggamitin, ayaw kaming nag-house to house na lang kami. Nag-ikot na lang kami doon sa mga kabahayan doon na malapit. Yun ang problema, talagang kapag nakikita ng lumalakas, ginagawa ng paraan, yung mga tao tinatakot. Pag sumama kayo dyan, wala kayong ayuda, o tanggal kayo sa Pero kailangan labanan talaga Kung nagawa ni Vico sa Pasig noong 2019, bakit hindi sa Caloocan ngayong 2025? Diba? So, yun naman ang pananaw ko doon. Hello, ayan. So, ito.
Last week, Caloocan tayo, 4 na araw tayo sa Caloocan, 3 araw sa Maynila. O, sinolid na muna natin yung yung mga pag-ikot natin doon kasi puro proclamation rally eh. This week, dito naman tayo sa dito naman tayo sa East Side. Pasig, Marikina, Taguig naman tayo mag-iikot. At ayun, ako ay kumbaga in my own little way to support naman yung kampanya dito ni Mayor Vico. Although napakalakas na ni Mayor Vico dito. Syempre, ako gusto ko pa ring kahit papaano maka-share, makatulong ng konti. Thank you, Jane. Ayan, kinakampayan po kita sa mga true chat. Sabi, thank you, independent woman. Ayan. So, this week, kung kayo po ay taga Marikina, Pasig, Taguig, ayan, ikot na tayo dito this week. Kasama natin si Lino Cayetano dyan sa Taguig. Tapos dito sa Pasig, yan, sila Mayor Vico. Hopefully makasama din natin. At ayun, ano ba probinsya ko this week? Baka magtarlak ako may tarlak ako this week. Tapos ano pa ba? Konti lang kasi mga ikot ko sa probinsya eh. Pero gusto ko mag-La Union, gusto ko mag-Jensan, gusto ko mag-Kamsur. So meron pa akong mga gustong ikutan bago matapos yung election period. Meron pa akong 35 days para ikutan lahat yon. O syempre kasi kailangan itong sa Caloocan, importante yung laban dito. Sa Manila naman, sure win na naman si Yorme. So medyo okay na yon. Sa Pasig, ayan, gusto ko makasama din ako sa laban dito. Sa Taguig, kay Lino Cayetano, kalaban niya yung mga tao nung kuya niya. Diba? So ang bigat ng laban din doon. Mag-isa lang si Kong Lino. O lahat yun sasamahan po natin. Okay? So, shout out din po pala. Ayan. Thank you, Susan Mutuk. Punta ka Pangasinan. Pinaplano ko din nga eh. Siguro pag nag-La Union ako, isang stretch na. Buong Region 1. Ilang araw siguro. 2-3 araw. 3 araw siguro ako Region 1. Anuhin natin. Nakita mo ba sample ballot daw ng mga Revilla sa Cavite? Totoo kaya yun? Mahirap kasi mag-react eh. Na may sample ballot daw sa Cavite kay La Revilla tapos nandun yung pangalan ng mga taga-PDP. Kasi ang tanong kung kanino galing. Pwede naman kasing galing yun sa... Hindi ko alam eh. Mahirap mag-react kasi papel lang yan. Madali mag-print ng papel eh. Thank you, Anon eh. Kakabayan niya ako sa Albay. Anyari sa'yo, bakit naging? Ayan. Maglalabas sa amin na si Along kami, hindi. Sabi ni Mr. Matapobre. Hindi, yung INC naman maglalabas mga a week before the elections, gano'n naman. Siyempre, sinusubukan pa rin ligawan. Pero kasi, pumirma sila, yung mga malapitan, pumirma din sa impeachment eh. Sinabihan na sila na wag eh. So, hindi natin masabi din yung sa mga kapatid natin na INC. Pero kung ano man yung desisyon nila, siyempre, respetuhin natin yun. Bilang choice nila yan. Yan. Thank you, Armando Saplan. Ayun. Basta laban lang. Laban lang naman itong kay Trillanes nga dito sa Caloocan. Nung isang araw, nasa dagat-dagata naman kami. Sa barangay, anong barangay kami doon? 24? 24 ba kami? Sa barangay 24, sa may dagat-dagatan. Naikot ko na yung buong Caloocan. Kaya bawat sulok, ang Bagombong, Bagong Silang, Tala, Pangarap, Kamarin, yun na, naikot ko na Eliano. Yan, bakit Opo. Hindi, syempre malapit yung dalawa, si Sec Cesar tsaka si Isko. Kahit nung dati pa, di ba? Nung matagal naman nagtrabaho din si Sec Cesar kay Isko. Okay naman yun pareho, wala namang Kung meron mang hindi pagkakaintindihan before o kung ano man, minor lang yun. Okay naman sila ngayon. Okay din naman si Sec Cesar, okay naman sila ni Isko. Yan. Kent Julius. Hindi, kasi ang isang nangyayari pa, Kent, ang dami kasing reklamo din sa nakaupong mayor ngayon eh. So kahit yung mga ibang Maka Duterte,
kumbaga nagti-Trillanes din sila eh. Kasi iba yung nasyonal, maaring hindi sila agree kay Trillanes sa nasyonal, pero kasi kapag issue na sa bayan mo, iba na yung usapan eh. Kasi sa totoo lang, napag-iiwanan talaga yung Caloocan. Nag-ikot-ikot ako, di ba? Nangangampanya ako. For example, Valenzuela sa Caloocan. Pag pupunta ka sa Valenzuela, yung mga barangay hall nila, meron silang tinatawag na 3S Center. Ang lalaki ng mga barangay hall. Tapos may fire truck, may police, may health center. Tapos lahat ng mga 30 na barangay ng Valenzuela, may mga ganun sila. Ang gaganda. Talagang, tapos mas malinis, ang ayos. Kumbaga, ang layo na ng Valenzuela kumpara sa Caloocan. Eh, kung tutuusin, Caloocan ang dapat progresibo eh. Yan ang sikat dati pa eh. Yan ang may Grand Central nung araw. Diba? Caloocan dapat ang ano eh. Ang mag-boom eh. At ang umano eh. O, kaso yun nga, napag-iwanan, maski ngayon, ang problema sa basura. Ang taas, yung basura, hindi nakukolekta ng maayos. Problema sa peace and order. Diba? Ang daming mga holdapan, mga nasasaksak, mga ano. So, minsan nasa mayor din yan eh. Kung paano i-handle ng mayor yung peace and order doon sa kanya. Tingnan mo kay Yorme. Diba? Nung kumpara mo kay Mayora Lacuna, tapos pagbalik ni Yorme ngayon, kung paano niya kakalawitin yung mga tulongges dyan sa Maynila. So, ang daming problema kasi sa Caloocan. Tapos, dugyot, ang dumi, yung mga ospital, hindi magaganda. Kumbaga, ang pangit yung mga serbisyo ng mga ospital yung nireklamo ng mga tao. So, iba yung issue pag lokal. And the thing is, dahil masyado nga makapangyarihan yung mga balapitan sa Caloocan, walang gustong lumaban. Itong si Trillanes, talagang matapang lang na nakita niya yung problema. Hindi, ito naman yung ilalaban ko. Yung sa Caloocan ko naman, kung taga saan ako. Kung saan ako lumaki. Kaya, talaga nilalabanan niya. Mahirap din talaga. Iba din talaga kasi, lalo na kapag hawak nung mayor yung mga kapitan, yung mga talagang papahirapan yung ano mo, yung kampanya mo. Pero, yun. Hopefully, mangyari din sa Caloocan yung nangyari sa Pasig para ano naman, sana, kumaga, ako na-imagine ko lang si Mayor Isko sa Maynila, Mayor Vico sa Caloocan, tapos Trillanes, sa Pasig, tapos Trillanes sa Caloocan. Di ba? Di meron tayong tatlong syudad na na nagpapakitang gilas din. O yung Valenzuela, okay din naman yung sa mga Gatchalian. Kaya, kaya nasa mayor talaga yan nasa vision ng mayor. Tapos pag hindi ko rakot yung mayor, mas maraming magagawa, mas maraming serbisyong may bibigay. Kaya ayun, yun ang nakita ko eh. For example, sa Las Piñas naman. Sa Las Piñas, meron silang tinatawag na green card. Yung green card para yun sa mga health benefits. Para sa ospital. Magpapa-opera ka sa ospital, babayaran mo 500 lang. So ang ganda ng green card nila sa Las Piñas. Parang yellow card din yata sa Makati. Kasi yung sa Makati parang ganun din eh. Yung mga health benefits. Pero ako, may papakita ko sa inyo Ito yung... yung wallet ko. Sa nagtatanong ng ng plataforma, ito yung isa sa isasama ko sa plataforma ko. Okay? Para sa mga seniors. Kasi yun ang nakita ko eh. Maganda may mga syudad nagbibigay ng tulong sa mga seniors. Pero maganda mapahalagahan lahat ng seniors sa buong Pilipinas eh. Kaya ang ilalaban ko talaga, instead of senior citizen card lang, lahat sila magkaroon ng parang ganito na gold card. Example lang to kasing kulay lang. So para mas ma-imagine nyo lang, pag senior citizen ka sa Pilipinas, na Pilipino ka, makaka-avail ka na ng gold card. So ito na yung senior citizen ID mo, at the same time, debit card din ito. Kapag merong ayuda, yung gobyerno, kapag merong medical assistance, kapag merong medicine allowance, o kaya meron kang mga reward o cash gift o so dito ilalagay sa gold card.
At yun, meron kang maka-earn ka ng points, maka-earn ka. So maraming benefits yung magandang maibigay natin para mas maalagaan naman natin yung mga senior citizen natin. So ito yung gusto kong i-introduce talaga. Kasing kulay lang nito parang ganito lang yung kulay niya, gold card. So imagine niyo lahat ng senior citizen, pahingi po ng gold card nyo. Di may gold card sila. Para iparamdam lang ng gobyerno na kahit ikaw ay may edad na, inaalagaan ka pa rin ng gobyerno. Yun nakita ko Si Senator Llanes, yun din yung gusto. Gusto niya bigyan ng monthly medicine allowance yung mga senior, tulong sa kanila. Diba? So, in a way, ganun din yung gagawin natin. Meron silang gold card. Tapos, kung anong pwedeng benepisyong ibaba natin sa mga senior, o kaya kung may request sila, pwedeng online, tapos diretso na dun sa card. Ayan. Sinong mayor mo sa Marikina? Sabi ni Paul Jan Andaya. Ngayon po, mas umaano ko sa mga Kimbo. Sa ngayon. Yun po ang aking nakikita na parang mas gusto ko yung vision ni Kong Stella Kimbo para sa Marikina. Kasi matalino talaga yung si Stella Ako, kay Marcy, marami silang issue kay Marcy. May corruption case, pero ako personally, wala naman din akong masyado kay Marcy. May magaganda naman programa din si Marcy. Kaso hindi naman si Marcy yung tumatakbo Yung si Kong Maan na yung tumatakbo. And kung pagalingan lang, si Kong Maan at si Kong Stella, hindi hamak para sa akin. Mas magaling itong si Stella. Ang ganda nung kanyang vision para sa Marikina, magkakaroon ng isang parang hub para sa mga negosyo, sa mga call center. Meron kasi lupa sa may GSIS Pakita ko lang Maganda din yung maganda din yung mga plataforma, yung mga programa na nilalatag nitong si Teacher Stella. Kasi dahil ekonomista, mahusay na ekonomista, matalino talaga. Yung kung titingnan mo yung mga page niya, ang ganda hinihimay niya, ito yung problema, ito yung mga gagawin nating solusyon. Ang galing mag-isip ni Teacher Stella Kaya nakakatuwa din. So ako, I have nothing naman against dun sa mga kalaban niya, sa mga Chodoro. Pero sa ngayon, mas tumitimbang sa akin. Mukhang mas may kakayahan tong si Teacher Stella. Nasaan ba yung nakita ko magandang Saka lumalakas tong si Stella. Yun lang naman. Sa Pasig, di na daw kailangan ng card, sabi ni Vico. Hindi po, para sa sa pa-hospital. Tama naman din yun. Kanya-kanya namang Kanya-kanya namang Ako naman kasi, para sa buong bansa. Buti sana kung, ang problema kasi, sa Pasig, okay. Paano yung sa mga ibang lugar? Diba? Yung sa gold card ko, ang gusto ko, buong Pilipinas. Kahit saan ka sa Pilipinas, basta senior citizen ka, meron kang gold card. Na yun na din yung senior citizen card mo. Ganun din naman Mag-iimprenta din naman tayo ng senior citizen card. Gandahan na natin, lagyan na natin ng debit card para doon na naihuhulog pag merong kailangan tulong. For example, nagkaroon ng bagyo o sakuna o kung ano man. O pwedeng yung ayuda diretso na doon. Doon na sa card ng mga seniors, tulong na sa kanila yon. So, mga ganon, may mga ganong para mapadali lang. First wife ng cousin ko, si Ernix Dionisio. Manalo sana si Joaquin. Tingin ko maano si Joaquin. Shout out Robert Sembrano. So, yun. Yun lang naman yung issue natin sa ngayon. Bukas po, nasa Pasig ako. So, kita-kita po tayo sa Pasig. At mga ngampanya po tayo dyan. Enjoy talaga ako. Ito, bago tayo matapos kanina, nasa Mandaluyong ako. Kasama ko kilala niyo si Kristan? Yung magaling din na vlogger. Mahusay na vlogger, kaibigan natin, nakakasama natin kay Lahay Darian. Siya ay tumatakbo bilang konsehal dyan sa Mandaluyong. At mahirap. Mahirap kasi hindi siya kasama kila Abalos. Ang nananalo dyan kadalasan straight kila Abalos. Pero syempre, nag-o-offer siya ng something different para sa mga taga Mandaluyong. Kaso syempre, hindi naman siya, hindi siya
traditional na politician, nasa private sector siya. Ito kanina kami, nag-house to house kami. Si Haydarian, si Cristan, si Konsihal Cristan, District 1 ng Mandaluyong. Ito yung mga volunteers niya. Nag-donate din ako ng konting tarpaulin kay Konsihal Chris bilang tulong ko. Yan. At ako naman, ini-endorse din niya sa kanyang channel. Maraming salamat, pagka-senador. So, yan, So, natutuwa ako panoorin siya kanina. Kasi kumbaga sanay na siya mag house to house. Kumbaga nagegets na niya kung nakukuha na niya yung tamang groove kung paano mangampanya sa lokal At mahirap yung ginagawa niya. Pero sana makalusot. Sana makalusot itong si Konsehal Cristan. Diba? At maging councilor ng Mandaluyong. Para para marami siyang magagandang ideas, marami siyang hopefully makalusot sa Mandaluyong si Konsehal Cristan. Ayan. Tsaka yung vlog niya, kung napapanood nyo, ang galing mag-analyze itong si Chris. Kamusta laban ng mga congressman sa Maynila? Mainit kasi lahat ng mga... Siyempre, may advantage kapag incumbent dahil maraming biyaya, maraming mga AX tupad akap, at maraming ganun na So, pero din kasi yung si Yorme si Yorme basta in-endorse ni Yorme ang ganda ng chance Umaga, ang lakas ng So, hindi pa din mainit yung laban sa 2, sa 3, di ba? Kaya ayun. Thank you very much, Mamita. Yan. Okay lang po yan. Pag hindi pala rin takbo ulit, at least nakilala siya. Totoo po yun. At mas, kumbaga, sa aming dalawa, yung experience ng pagtakbo, ang dami mong napupulot Ang dami mong natututunan. Basta kung paano yung sistema ng election sa bansa natin. So, ang dami naming nakukuhang insight, ang dami naming nalalaman. So, yun naman yung Felix from Pasig. Yun po, bukas po, nandyan po ako. So, yun na muna tayo guys sa ngayon. Thank you very much po. See you po sa next video. Stay safe parate. Kay mga taga-Caloocan, Mayor Sunny Trillanes. O para sa bayan, para sa bagong Caloocan. Bye-bye.